Katatapos na po naming maligo sa dagat. Yan. Ngayon naman ay nakabalik na kami dito sa Manukan. Pagkabalik ko, may kumuha agad kanina ng mga sisiw natin. 5 Jersey Giant na sisiw, tsaka 5 heritage chickens. Yan. 2 Rhode Island Red, tsaka 3 Black Australorp. So, hindi napakita si sir. Ayun daw kasi malaman ng misis niya, no? Maganda yung kanyang kinuhang mga sisiw, surprise, kumbaga. Yan, drag natin, no? So, ayun naman, sasabihin ko po sa inyo sa topic natin na ito, no? Hindi natin patatagalin pa, no? Na napakabilis pong dumami nitong manok. So, bakit nga ba napakabilis niyang dumami? Dahil every 5 days kami nag-harvest dito naglo-load ng itlog sa incubator, at every 5 days meron kaming nire-release, no? Na batch. Yan. So, bakit nga ba 5 days lang? No? Mas maganda kapag below 7 days kasi yung pag-i-incubate. Mas marami, mas maganda yung fertility rate at saka yung kanyang hatching rate. Yan. So, nakakain na po itong mga alagang manok natin, no? Ayan, humahapon na sila. Yan. Kasi sa ngayon, yung oras natin ay saktong 5:00. So, napakalinis na rin din po ng ilalim ng langka natin tsaka ng mahogany. Yan, nawalas na ng mga pogi nating mga body. Yan. Dito tayo ngayon sa ating mga chicks, no? Yan. Sa mga sisiw natin, meron tayo dito sa mga sisiw, no? Yan. Ito yung mga sisiw natin. Kita nyo naman kung gano'ng kaganda yung mga sisiw natin na yan. No? Yan, madami. Yan. Nabawasan na po to. Dito naman sa kabila. Ito yung ating Rhode Island Red show type. Tsaka Jersey Giant. Isa na lang na piraso. Yan. Dito din naman sa kabila. Meron yung mga selections natin ng Indio Gigante tsaka Shamo Giant. Isa na lang yung Shamo Giant dyan. Tapos yung dalawa, Indio Gigante. Dito sa kabila, ayan, may darag kumakain ng Galimax 1. Yan, meron tayo ditong Shamo Giant tsaka Indio Gigante. 6 na piraso. Ano dyan, mabakal sa Pinoy? Ha? Yan, may bibili ng Pinoy. Pila to ka, Trey, J? Isagto nga. Ibaligya lang sa 150. Sakto isagto nga to? Sige, baligya 150. Yan, no? So, may bibili ng Pinoy, yun, no? Ito yung kinagandahan, no? 100 isa ka tray, J. Yan. So, no, may bibili ng Pinoy. So, binibenta namin yung Pinoy namin dito. Yung mga Pinoy kasi kapag after ng pag-i-incubate namin, tapos may mga hindi po, no, or walang laman ng mga itlog, yan, binibenta namin Pinoy na itlog. Yan. No? Ngayon naman, gagawin namin, no? So, may na-harvest kami dito. Yan, releasing date nito, no? Pwede na sana ngayon. Pero nakapag-announce kasi ako sa mga customer natin na mga pumunta dito na bukas yung releasing natin. Yan. Change kami ng tubig. So, pag-change ng tubig dito, umaga tsaka hapon. Yan, no? So, release kami bukas. Harvest na naman kami. Para every 5 days, meron kaming nire-release na batch. So, ganun kabilis. Yan, meron tayo dito. Mga itlog. So, tagda 2 layer yan. Hanggang doon, no? So, yung punuan nito, yan, may basag tayo. Yan, hindi maiwasan yan, no? Kasi nga, nag-tilt siya. Yan. At, meron talagang mga ganyan na case. So, mamaya, lilinisin lang namin, aalisin namin yung mga ganitong klaseng itlog. Yan. Kasi nga, dapat nga, kahapon pa to, petsa 13. Ngayon, petsa 14 na. Yan, 13, no? Nakita nyo, 0613. Kasi dapat kahapon yan. Kaso nga nag-overnight kami and gabi kasi kami nagka-candle dito sa aming mga itlog. Yan. So, itong petsa 13 natin, madami-dami din to. Yan, kaya abang-abang kayo. Yan. Ito, petsa 13 din. Yan o, petsa 13. Yan, ito, petsa 28. Petsa 18. Yan. Ano pa ba ibang date natin dito? Ito petsa 23.
Yan, kasi nga every 5 days, yun yung aming paglo-load, tsaka pag-harvest, pagpapahatch. Yan, no? So, mabilis lang dumami itong mga alagang manok natin. Kahit anong breed, pwede nyo gawin yung style na to na every 5 days. Yan. Pero dapat, marami kayong itlog na nakukuha. Yung problema din po kasi, sa every 5 days na, halimbawa, short kayo sa kulungan, no? Konti lang naman yung itlog ninyo. So, kapag every 5 days kayo, tapos konti lang yung kulungan ninyo, dapat marami kayong kulungan. Kasi, every batch, dapat iba-iba din po yung kulungan. Katulad sa akin, yan, meron tayong mga iba't ibang klaseng kulungan, no? Mga brooder natin. Yan. Tapos, may nilalagyan din ako ng mga shamo natin. Parang hindi ako nagkakamali. Meron tayong 10 dito na brooder cage. Pati pa doon, no? May brooder cage pa tayo. Yan, no? So, ito naman sa mga ganitong breed, yung ginagawa ko dito is once a week. Yan. So, once a week, dahil hindi naman masyadong madami yung breeder ko, para sabay-sabay lang sila, na mapisa, yan, medyo maramihan sila. Kaya, yun, para makatipid din ako sa kulungan dito sa mga Shamo Giant natin. Yan. Halimbawa naman, yung mga, halimbawa, no, meron kayong gustong ipasabay na manok, kulang kayo sa kulungan, basta wag lang po yung agwat nila, wag lang po one week mahigit. Dahil kapag 1 week mahigit na po yung gap nila, yung iba nabubuli na ng mga mas matatanda. Yan, sobrang bilis lang dumami ng manok. About naman sa sa season sa pangitlog, no. Ang Rhode Island Red, yan, Shamo Native, yan, basta nakakastahan lang yan. Ito kasi handbreeding ako sa mga ganitong breed, no. Yan, kapag handbreeding tayo, talagang palaging may itlog. Yan. Palaging may itlog, palaging may sisiw. Sa Rhode Island Red tsaka sa Black Australorp, walang season yan, palaging nangingitlog yan, no. Almost every day nangingitlog lahat. Yan. Yung iba kasi ngayong araw mangingitlog, yung iba bukas, kaya walang araw dito na wala kaming itlog na na-harvest. Ito din po yung kinagandahan sa pagmamanok. Kaya manok business yung kinuha ko at hindi ako grower lang, no, breeder din po ako. Yan. No, breeder tayo ng manok. Yan, marami kasing klaseng pagmamanok, merong layer, merong breeder, merong yung pang-grow, no, yung binibenta for meat. So ako, focus tayo sa breeding. Yan, nagpo-produce lang tayo ng mga materyales para sa mga gustong mag-alaga ng manok. Yun naman, ilang taon na ito ginagawa at palaging nauubos yung ating mga manok, mga sisiw natin. No, chicks pa lang nauubos na, day old pa lang nauubos na. Yan. So ganyan lang kasimple. Yung kailangan lang dito ay sikap lang, no, sa pagre-refill ng tubig, paglilinis, kasi kailangan ng mga manok natin ng malinis talaga. Yan, malinis talaga na tubig at saka kapaligiran. Yan. At sanitation, tsaka vaccination. Yan. No? So, yun na po mga kanitib. Maraming salamat po sa mga nanonood. At sana na-inspired kayo dito sa pag-aalaga ng manok. Yan. Malaki yung kikitain niyo dito na posible. Yan, posibleng malaki yung kikitain ninyo kapag maganda yun po yung market. So, about naman sa market, paano palakasin yan? Syempre, paganda nyo muna yung manok nyo. Yan. Maganda yung manok nyo, no? Quality. Syempre, maganda din po yung production. Malaki yung chance na aasenso ka rin sa pagmamanok.